Samantala sa iba pang mga balita sa Metro Manila, arestado ang dating aktor na si John Wayne Sase matapos barilin ang nakaalitan niyang kaibigan sa Pasig City. Base po sa investigasyon, nakita ang ilang testigo na nagtatalo at ang biktima. Matapos niyan, umalingaw-ngaw na ang sunod-sunod na putok ng baril. Nahuli sa manhunt operation si Sase at nakuha ang umano'y murder weapon. Umamin siya sa krimen pero ang giit niya, inunahan niya lamang ang suspect dahil pinagbantaan siya nito. Nilinaw naman niyang walang kinalaman sa iligal na droga ang alitan nilang dalawa. Humabol naman sa paglilinis at pagpintura ng mga puntod ang mga kapatid natin sa Manila North Cemetery para po sa papalapit na undas. Simula kasi ngayong araw hanggang November 3 ay tanging mga bisita na lamang sa mga yumao ang papapasukin sa sementeryo. Ang ibig sabihin, bawal na rin sa loob ang mga nagtitinda ng bulaklak, kandila, pagkain at iba pa. Lilimitahan din ang parking ng mga sasakyan sa mga kalsada ng Dimasalang at A. Bonifacio. Magpapakalat daw ng mga tauhan ng sementeryo para tulungan ang mga kaanak na mahihirapang matunto ng nicho ng kanilang mga mahal sa buhay. May mga nakadeploy na ring pulis sa Manila North Cemetery. Nagsimula ng dumami ang mga pauwi ng probinsya para sa undas sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Umabot na sa 160 trips kada araw ang biyahe ng mga bus sa terminal. Posible pang dumami yan sa susunod na mga araw lalo't fully passable na ang mga daan papuntang Bicol. Nagbalik na rin ang mga biyahe patungong Samar. Tiniyak naman ng pamunuan ng PTEX na handa sila sa pagdagsa ng mga pasahero. May mga nakahanda na raw silang special trips kung sakaling kulangin man ang mga bus. Binabantayan din ngayon ng PTEX ang galaw ng Bagyong Leon at kung makakaapekto ito sa kanilang mga biyahe. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.